Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lumipas na ang isang linggo mula nang magsimulang maghanap ng trabaho si Amara. 7 mahahabang araw ng walang tigil na pagtingin sa mga job listing, pag-aayos ng kanyang application, at pagdalo sa mga panayam kung saan pakiramdam niya iisa siyang estranghero sa sarili niyang pagkatao. Tuwing umaga, paulit-ulit niyang ipinapaalala sa sarili kung bakit niya ito ginagawa. Para kay Lucas. Para sa kanyang munting anak. Ang tanging bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Hindi na lamang ito tungkol sa simpleng pag-survive. Isa na itong laban. Isang pakikipaglaban para sa karapatang manatili si Lucas sa kanya, upang maprotektahan ito mula sa lalaking minsang naging asawa niya. Ang parehong lalaking dumurog sa kanyang puso sa mga paraang hindi niya kailanman nagawang ikwento ng buo. Si Miranda ang naging sandigan niya sa lahat ng iyon. Tinulungan siya nitong ayusin ang kanyang CV, magsanay para sa mga interview, at maging makiusap sa ilang kakilala upang mabigyan lamang siya ng pagkakataong makapasok. Napakagaling mo, Amara, higit sa isang beses nang sinabi ni Miranda sa kanya. Nakalimutan mo lang kung paano muling maniwala sa sarili mo. Ngunit hindi ganoon ang tingin ni Amara sa sarili niya. Pakiramdam niya ay kinakalawang na siya. Ang mga taon ng pagiging buong panahong asawa at ina ay tila nagpawala sa talas na dati niyang taglay. May panahon noon na kaya niyang pumasok sa isang silid ng puno ng kumpiyansa, tangan ang mga ideya at estratehiyang labis na hinahangaan ng mga kliyente. Ngunit iyon ay bago pa ang kasal. Bago niya ipinagpalit ang mga boardroom para sa silid ng sanggol, at bago niya hinayaang kumbinsihin siya ni Ethan sa mga pangakong aalagaan siya nito, na para bang ang pagtalikod niya sa sariling karera ang tamang desisyon. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko. May mga panayam na nag-iwan sa kanya ng pagdududa sa sarili, na para bang lalo siyang lumiit. Nakikita niya iyon sa paraan ng pagsulyap ng mga recruiter, sa malaking pagitan ng kanyang employment history, at halos marinig niya ang mga tanong na hindi man sabihin ay malinaw na ipinapahiwatig. Kaya mo pa bang makasabay? Ngunit sa tuwing sumusulpot ang pagdududang iyon, naiisip niya ang mukha ni Lucas. At muli niyang pinipiling magpatuloy. Pagkatapos, isang umaga, nakita niya iyon. Isang job opening sa Venture and Corporation. Agad na kumirot ang kanyang sikmura. Dating kumpanya ni Ethan. Muntik na niya itong lampasan sa pag-scroll. Ngunit hindi pumayag si Miranda. Nabalitaan kong napakalaki nilang magpasahod. At ang benefits, talagang mahusay. Branding at marketing firm ito, Amara. Tugma ito sa degree mo at sa dati mong karanasan. At iyong sahod, makakaya mong kumuha ng abogado na kayang paiyakin si Ethan sa korte. Napapikit si Amara sa pagbanggit ng pangalan nito, sariwa pa rin ang sakit na dulot niyon. Miranda, dating kumpanya iyon ni Ethan. At ano naman kung dating kumpanya ito ni Ethan? Sagot nito agad. Hindi ka naman nag-a-apply para magtrabaho para sa kanya. Nag-a-apply ka para sa sarili mo. Kailangan mo ito. At saka, matagal na siyang wala roon. Kinagat ni Amara ang kanyang labi. Kinamumuhian niyang tama si Miranda. Kahit subukan mo lang, muling pangkumbinsin ito. Kung wala man, dagdag practice rin iyon sa interview. Kaya ginawa niya. Ipinasa niya ang kanyang application habang nanginginig ang mga daliri, lubos na umaasang wala rin namang mangyayari rito. Ngunit makalipas ang ilang araw, tumunog ang kanyang telepono. Nais siyang interviewin ng Venture and Corporation. Pagkatapos ng pakikipagpulong niya sa HR, pakiramdam ni Amara ay lutang siya. Hindi ang mga tanong ang gumulo sa kanya, kundi ang mismong HR manager. Si Ginang Jessica, isang elegante at maayos magsalitang babae na nasa huling bahagi na ng kanyang 40, ay tila agad siyang nakilala. Dating asawa ni Ethan. Hindi inaasahan ni Amara ang matalim na hapding sumunod doon. Ang nakakapasong hiya na biglang bumalot sa kanya.
Pagkatapos ng interview, habang palabas sila ng silid, bahagyang ibinaba ni Ginang Jessica ang kanyang tinig. Nalungkot akong marinig ang tungkol sa diborsyo ninyo. Kilalang kilala ko si Ethan. At sa kumpanyang ito, wala yatang babaeng empleyado na hindi niya sinubukang lapitan. Natigilan si Amara. Mas masakit ang mga salitang iyon kaysa sa inaasahan niya. Ibig sabihin, mas kilala pa pala ng ibang tao si Ethan kaysa sa kanya mismong asawa noon. Napakawala si Amara ng mapait na tawa pagkalabas niya ng gusali. Tinatawanan niya ang sarili niyang kahangalan. Kahangalan dahil naniwala siyang ang lalaking minahal niya ay maaaring maging iba pa sa kung ano talaga itong kilala ng lahat. Kahangalan dahil kahit ngayon may bahagi pa rin ang puso niyang patuloy na nagmamahal dito. Isang sirang bahagi na pilit pa rin kumakapit. At saka dumating ang tanong na kinamumuhian niyang naiisip pa niya. Iyon ba ang dahilan kung bakit gusto ni Ethan ang diborsyo? Nagsawa na ba ito sa kanya o sadyang napagpasyahan lamang nitong hindi na siya nababagay sa buhay na gusto nito? Mabilis na itinulak ni Amara palayo ang mga kaisipang iyon. Hindi niya maaaring hayaan ang sarili na tuluyang lamunin ang pagkalugmok, lalo na ngayon. Sa sandaling ito, iisa lamang ang mahalaga. Ang makahanap ng trabaho, matiyak ang kanyang kinabukasan at ipaglaban si Lucas. Ilang araw pa ang lumipas bago dumating ang email. Binabati ka namin. Ikinalulugod naming ialok sa iyo ang posisyon bilang Junior Associate, Branding and Strategy Team at Venture and Corporation. Matagal na nakatitig si Amara sa screen. Dapat sana'y masaya siya. Ngunit sa halip, halo-halong damdamin ang naramdaman niya. Ang pagtatrabaho roon ay nangangahulugang paglalakad sa parehong mga pasilyong minsang nilakaran ni Ethan. Nangangahulugan din itong posibilidad na pagdugtong-dugtungi ng mga tao ang kanyang pagkatao at pagbulungan siya bilang dating asawa nito. Umaasa siya. Nagdarasal siya. Nasanay sarilinin na lamang iyon ni Ginang Jessica. Nang sabihin niya kay Miranda ang tungkol sa alok na trabaho, hindi siya hinayaang magdalawang isip ng matalik niyang kaibigan. Amara, tanggapin mo iyan. Huwag mong pansinin ang mga chismis. Patunayan mong mali sila. Ipakita mo kung sino ka. Kapag nakita nila kung ano ang kaya mong gawin, wala nang magmamalasakit kung sino ka noon. At ganoon na lamang natagpuan ni Amara ang sarili niyang pumapayag. Ang unang araw niya sa Venture and Corporation ay tila pagpasok sa mundong hindi para sa kanya. Ang gusali ay moderno, napapalibutan ng salamin at puno ng tahimik na kumpiyansa ng mga taong alam na mahusay sila sa kanilang ginagawa. Magiliw naman ang kanyang team leader na si John Prito. Isa-isa siya nitong ipinakilala sa branding team at sa iba pang bagong empleyadong kasabay niyang magsisimula. Pagkatapos ay sumunod ang paglilibot kasama si Ginang Jessica. Magalang na nakikinig si Amara nang biglang magbago ang atmosfera sa paligid. Umalingaw-ngaw sa espasyo ang tunog ng mga yabag. Kalmado. Tiyak. Punong-puno ng otoridad. Ginoong Escudero, mabilis na sabi ni Jessica, at agad nag-iba ang tono nito tungo sa paggalang. Ang punong ehekutibong opisyal namin. Lumingon si Amara. At nakita niya ito, Maxwell Escudero. Matangkad dito, malapad ang mga balikat, at napakakisig sa suot nitong maitim na suit. Yaong tipong hindi lamang basta tinahi para bumagay sa isang lalaki, kundi para sa lalaking kayang ariin ang bawat silid na pinapasukan nito. May kakaibang presensya ito na kusang nagpapatuwid sa tindig ng mga tao, isang uri ng kapangyarihang hindi na kailangang ipahayag pa. Ginoong Escudero, sila po ang mga bagong empleyado natin, sabi ni Jessica. Umaasa kaming magiging maayos ang pagtutulungan nila at makapagbibigay ng mga resultang karapat-dapat para sa kumpanyang ito. Dumaan ang mga mata nito sa grupo. At pagkatapos ay huminto. Sa kanya, bahagyang napigil ang paghinga ni Amara nang magtama ang kanilang mga tingin. Hindi iyon nagtagal. Marahil 1 o 2 segundo lamang. Ngunit sapat na iyon upang guluhin siya. Walang ngiti. Walang magiliw na init. Tanging isang tahimik ngunit mapanuring titig na nagparamdam sa kanya na para siyang nakatayo sa ilalim ng ilaw ng entabladong hindi naman niya gustong akyatin. Siya ang unang umiwas ng tingin. Marahan niyang isinukbit sa likod ng tainga ang nalaglag na hibla ng buhok, umaasang walang nakapansin sa bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Isa-isang pinakilala ni Jessica ang lahat.
Nang siya na ang turno, mahina niyang sinabi, Amara Cruz. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maxwell. Bahagya lamang itong tumango bago muling nagpatuloy. Ngunit nang makarating ito sa opisina nito kalaunan, nanatili sa isip nito ang pangalan. Amara Cruz, mahina nitong ulit sa sarili. May sinabi ka ba, Maxwell? Tanong ni Bert, ang kanyang personal assistant. Amara Cruz. Parang nakita ko na ba siya dati? Nagkibit balikat si Bert. Gusto mong alamin ko. Bahagyang umiti si Maxwell. Kahit hindi ko sabihin, gagawin mo rin naman, hindi ba? Tama, nakangising sagot ni Bert. Bihira kang maging interesado ng ganyan sa isang babae. Hindi ganoon iyon, sabi ni Maxwell habang umiiling. Parang, pamilyar lang talaga siya. Iwinaksi niya ang iniisip. Anong oras na ang susunod kong meeting? Ngunit sa kaibuturan niya, hindi niya maalis iyon sa isip. Sino ba si Amara Cruz? At bakit tila may ginising ang mukha nito sa kanyang alaala? Parang isang piraso ng sandaling halos nalimutan na niya. Sa susunod na kabanata, mas lalo pang maguguluhan si Amara nang muling mag-cruise ang landas nila ni Maxwell, lalo na nang magsimula itong magpakita ng hindi maipaliwanag na interes sa kanya. Samantala, unti-unti ring mabubunyag ang koneksyon ni Maxwell kay Ethan. Isang koneksyong maaaring magbago sa buhay ni Amara at ni Lucas magpakailanman. Kaya abangan natin,